Iniulat na isang source na bigla umanong nagsialisan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Yun, militias. kita nyo yan? Ito yung barko ng US ata to, tapos yun, yung nasa dulo ba? Diba Chinese Coast Guard yun? Parang palihis eh. Palihis. Parang tumatakbo talaga men. Sa tulay. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan aircraft carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Boom. Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayungin Shoal. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. Tapos mga idolos, welcome back sa ating munting channel, Francis Daily. So ayun, meron tayong nakita dito, mukhang masaya to. Kasi nga, ang Chinese Coast Guard daw ay lumikas nang makita nila ang barkong ito, USS Ronald Reagan sa Ayungin. Damn. So ayun, isa nga ito sa pinaka-inaasam natin or pinaka-gusto talaga natin makita, yung bumahag ang buntot ng mga Chinese dyan sa Ayungin. So mukhang masaya to. Panoorin natin ito mula ito kay PHTV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay PHTV, don't forget to subscribe, like nyo mga video niya, subscribe nyo yung channel niya, tapos ilalagay ko na lang yung link niya sa description below. Tapos yun, content nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood kasi alam nyo na, sobrang nakakatamlay na mag-isa ka lang manood. At least na lang, di ba, may mag-agree sa mga opinion mo or yun, meron din bang, halimbawa, ganyan, hindi tayo magkaparehan ng opinion, you can comment down below. At yun, meron itong pamagat na Chinese Coast Guard lumikas, USS Ronald Reagan bigla umano napakita malapit sa Ayungin. So ayun, mukhang masaya talaga to. Hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin bago pa agawin ng China. Woo! Let's play this video. Yun, Chinese Coast Guard oh. Iniulat na isang source na bigla umanong nagsialisan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Yun, militias. kita nyo yan? Ito yung barko ng US ata to, tapos yun, yung nasa dulo ba? Diba Chinese Coast Guard yun? Parang palihis eh. Palihis. Parang tumatakbo talaga men. Sa tulay. Sa Ayungin Shoal matapos dumating ang aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan sa lugar. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan aircraft carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayungin Shoal. Teka lang, meron kasi ako na-react last video na kung ano yung mga armas na tawag dyan, kinakatakutan ng China at Russia. Parang ito yung isa sa na-feature doon. Nag-react tayo doon. Panoorin nyo na lang yung last video natin bago ang video ito. Sobrang astig din ng mga weapon na yun. Like, manginginig talaga ang tuhod ng China doon men. So, tuloy. Agad namang nagsialisan ang mga barko ng China sa lugar. Ngunit sinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang Yan mga lang. Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Ayungin Para lang Shoal. sila mga bata na nambubuli tapos kapag merong mas malakas sa kanila, tumatakbo sila tapos pag nawala naman, bumabalik naman sila. Ano ba yan? Mga Chinese naman. Ay, hindi pa yung mga Chinese Coast Guard lang na nandyan sa Ayungin. But anyways, tuloy. Sinabi naman na isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea dahil alam nila na takot ang mga Chinese na komprontahin ang mga Amerikano. Hindi ka matakot dyan ng lalakas. Iniulat ito matapos na mataan kamakailan ang mga Chinese fishing vessel na kung saan sangkot sa mga illegal na aktibidad malapit sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea Natatapang at tapos mga illegalista naman pala. pag-alaman na mahigit 2 buwan na silang nagkukumpulan sa nasabing karagatan. Isdang isda eh. Si Raymond Powell, isang Air Force veteran at team lead para sa Project Musho na nakabase sa Stanford University na kung saan nag-iimbestiga tungkol sa mga ginagawang gray zone activities ng Chinese Maritime Militia ay na-monitor ang hindi bababa sa 6 na barko na kabilang umano sa Pingtan Marine Enterprise. Solid oh. Ang kumpanya ay dati nang naka-blacklist sa Nasdaq Stock Exchange dahil sa pagsasagawa ng illegal, unreported at unregulated na pangingisda, Halak ka. kabilang ang illegal na pagkuha sa mga shark fins at mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa pagpayag sa mga mapang-abusong working condition. O, di ba? Ang galing ng China, di ba? Sobrang sila, sobrang takot sila na agawan tapos yung mga pinagagawa pa lang nila dyan sa dagat na yan ay puro lang pang-aabuso. Damn. Yung mga Ang 5 longliner vessel ng Chinese fleet na nakita sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa hilagang silangan ng main island ng Luzon ay parehong blacklisted ng gobyerno ng Estados Unidos. solid.
Ang mga Chinese vessel ay nakaling sa kilalang Pengtan Marine Enterprise na pinagmulta ng Ecuador dahil sa illegal na pangunguha ng pating at kinumpronta ng Indonesian Authority dahil sa pagpapatakbo ng tinatawag na torture ship. Ngunit ito ay nakatanggap ng $19 million na subsidy mula sa Chinese government. Grabe, man. Ang report ni Powell ay ang pinakabago sa ilang serye ng mga ginagawang gray zone Teka lang. activities na Kala ko isang barko lang eh. Pero parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang 8 sila na nagsama-sama, no? Ewan ko kung isa lang ba yan o 8 tuloy. komunistang bansa sa mga maritime regions sa buong mundo, lalo na sa pinagtatalo ng South Yun lang. China Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na posible umunong nagkalamat ang ugnayan sa pagitan ng Chinese Communist Party at People's Liberation Army dahil sa pagkawala ng isang mataas na opisyal ng Chinese military. Sinabi sa report na mahigit 3 linggo nang hindi nakikita sa publiko ang Defense Minister ng China na si Li Shangfu. Bakit kaya, Min? Ano kaya yung mga pinagagagawa nila? Bakit nawala? Parang merong conflict ata sila, something like that. Ayon sa ulat ng Financial Times, naniniwala umano ang Estados Unidos na si Lee ay tinanggal sa kanyang pwesto at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga Chinese Grabe, authorities. Lakas magduda eh. Palihim naman na nagsalita ang ilang mga Chinese general laban sa ginawang aksyon ng Chinese government at sinabi na lalo umano silang mawawala ng tiwala sa pamumuno ni President Xi Grabe, Jinping. no? Pati yung mga opisyal nila, men, parang nababahala na ba sa mga pinagagagawa ni Xi Jinping. So it means maging yung mga opisyal nila ay hindi talaga sangayon sa pinagagawa ng presidente nila. So parang may sariling mundo pala itong si Xi Jinping, ano. Grabe yun, men. Grabe ka, Xi Jinping. Tuloy. Sinabi naman ng ilang eksperto na ang ginawang aksyon ni President Xi Jinping ay upang takutin umano ang mga generals na kumukontra sa kanyang pamumuno. Natural talaga na may kukontra sa kanya kasi nga yung mga pinagagagawa niya, 'di ba? Kung hindi na makatao, natural lang na anuhin 'yun kasi hindi naman porket ikaw yung namumuno, lahat na ng gusto mong gawin ay pwede. Meron pa rin tayong sinusunod, 'di ba? Hindi ka nagiging espesyal as a presidente. Di porket naging presidente ka, meron ka na sariling mundo na lahat kaya mong gawin. Hindi ganun 'yon. Tao pa rin yung magdidikta or meron pa rin talagang sinusunod ba na mga guidelines, something like that. Tuloy. Ngunit posible umano itong mag-backfire at maging dahilan upang bumagsak ang CCP. Si Li Shangfu ay isinilang noong February 1958, anak ng isang high-ranking People's Liberation Army commander na lumaban noon sa Korean War. Si Li ay isa sa 5 state councilor, isang Chinese cabinet position na mas mataas ang rango kaysa sa isang regular na ministro. Okay. Ayon sa Chinese media, nagtapos siya sa National University of Defense Technology ng People's Liberation Army noong 1982 at kalaunan ay ginawaran ng Master's Degree of Engineering. Siya ay na-deploy ng mahigit sa 30 taon sa Xichang Satellite Launch Center ng Chinese military. Grabe yung ganyan, 30 years sa serbisyo tapos yun nga, malang ka pa, nakasurvive ka pa. Tuloy. Noong 2016, si Lee ay hinirang na Deputy Commander ng bagong Strategic Support Force ng Chinese military, isang elite body na inatasan sa pagpapabilis ng pagbuo ng space at cyber warfare capabilities. Pagkatapos na 1 taon, siya ay hinirang na pamunuan ang procurement unit ng PLA. Okay. Sa kanila ba to? Teka lang, sa Nakik- Chinese din ba yun? Teka lang, ulitin natin. Warfare capabilities. Pagkatapos na 1 taon, siya ay hinirang na pamunuan ang procurement unit ng PLA. Ito ba? Sa Chinese ba to? Ang angas, no? Parang tipaklong ba? Pero maangas din. Ganda ng dating. Nakikita bilang isang napakatapat na opisyal kay President Xi Jinping, si Lee ay naging defense minister noong Marso. Habang siya ang namuno sa PLA, ang kanyang posisyon ay pangunahing nakatuon sa diplomasya sa depensa. Pinatawan ng Washington ng mga sanctions si Lee noong 2018 dahil sa pagbili ng mga armas mula sa Russia at dahil dito, tumanggi siyang makipagpulong sa mga US officials hanggang sa maalis ang mga sanctions laban sa kanya. Meron palang something. Nadagdagan ang mga espekulasyon tungkol kay Lee matapos ipagliban ng China ang taunang defense cooperation sa Vietnam. Sinabi sa report na ipinaalam umano ng Beijing sa mga Vietnamese officials na hindi makakadalo ang kanilang defense minister dahil mayroon umano itong iniindang sakit. Sakit pa talaga or pinapatahimik or something like that na nagtatago.
Kasi itong mga ganito kasi, dadating at dadating din talaga yung panahon na magkakalasan yung mga yan eh. Maglalaglagan, something like that. Tuloy. Ayos yun, no? Yung carrier ng China, no? China ba yung US pala? Kita nyo yan, no? Sobrang angas ng barkong yan, men. Oh. Parang ito talaga yung nireact ko eh. Ito yung gamit ng US na kinakatakutan ng China. Kasi sabi doon, meron daw tong mga sari-sariling tawag dyan, mga gamit, yung mga aircraft dyan, na para protektahan daw yan. Tapos meron pang mga something na mga air defense or hindi talaga basta-basta maano yung barkong to, carrier na to. Tapos na pala. Okay. So ayun, hanggang dito na lang mula nga ito kay PHTV. So subscribe nyo yan, PHTV. So ayun, anong masasabi nyo sa video ito? Mula nga ito kay PHTV at yun, nakakatawa lang na yung China nga umatras men. Bumahag yung buntot men, natakot na makita nila yung barko ng US. Ronald Reagan pala yung pangalan ng barko. Tapos yun nga, umano na pagkita malapit sa ayung yun. So ayun, comment nyo nga sa baba kung ano yung reaction nyo dun, yung pagtakbo ng China Coast Guard kahit na babalik naman daw sila. Pero at least na lang, di ba, parang nakakatawa lang silang tingnan na ang bubuli nila tapos mga takot pala, something like that. So yun, dapat kapag bubuli ka, di ba, isagad mo na, di ba? Lagyan mo na rin ng tapang, di yung namimili ka ng ibubuli mo yung mahina lang na bansa. Pangit naman nun. Tapos yun, yung official nila, ano sa tingin nyo? Nagkasakit nga lang ba yun or something na baka tinumba na nga nila yun? Grabe yun, men. So ayun, comment nyo na lang sa baba kung ano yung opinion niyo dito sa barkong ito. Ako natatawa ako kasi yun nga yung pagdistansya ng China. Para silang mga ulit-ulit. Pero yun nga, nakakatawa talaga yung makita yung China or parang satisfying siya ba na at least naman lang na-scare sila or natakot sila, di ba? Tapos yun yung official. Ano kaya nangyari doon? Medyo something fishy din talaga. So ayun lang, hanggang dito na lang muna at gawa natin to ng karugtong kung sakaling may i-upload pa si PHTV. So PHTV, subscribe nyo yan. Tapos yun, don't forget to subscribe also our YouTube channel, Francis Daily. Subscribe, like, click the notification bell para sa mga bago pang mga reaction video upcoming. Kung trip nyo lang naman na may ganito, may kasama kayo manood, di ba? Nag-agree sa inyo, something like that. So yeah, Francis Daily, out.